Sabi niya, brother, ano po ba ang real reason ng kamatayan ni Brother Eli Soriano? Sabi ko, panoorin nyo na lang po yung video na revelation ni Mama Mary Myra Rason. Sabi ko, tapos sinend ko sa kanya yung link. Sabi niya, parang ang hirap pong tanggapin na nagawa ni ni Brother Eli. Sabi niya ganyan. Kaya nga ako ayoko sa akin manggaling kasi masakit siyang tanggapin. Sabi ko, hindi pa nga yan. Kung malalaman nyo pa ang lahat ng pinagagagawa ni Brother Eli, ay naku, hindi ba Raymond Nonato, na asawa ni Sis Rina Hakusalem Nonato? Di ba totoo? Alam na ba ng asawa mong si Sis Rina na... Ay nako, hindi ba totoo? Pagyan labong na meron din kayong ginagawang jugjugan ni Brother Eli? Hindi ba totoo? Maning Gomez na ganun din. Isa ka rin sa mga boylet. Madami mga kapatid, madami. Meron nga akong nakausap na pati ang Diyos ayaw niya ng paniwalaan. Sabi ko, grabe ka naman. Bakit mo naman idadamay ang Diyos? Wala namang kinalaman sa nangyari. Kaya nga hindi man binigyan ng proper wake yung labi ni Brother Eli ng kanyang predecessor na si Daniel Rason. Why? Dahil galit siya, nasusuklam siya. Kaya nga di po ba pinadelete lahat ng mga videos ni Brother Eli sa mga channels, pages ng iglesia. Bakit? Nahihiya siya, nasusuklam siya, namumuhi siya sa kanyang tiyuhin na naglagay sa kanya at nagkatiwala sa kanya sa kapatiran. Bakit po? Di po ba kayo nagtataka? Again, I'm telling you mga kapatid, I am not pro Brother Eli. And I am not against Brother Eli as well. Tao yun. Meron din siyang pangangailangang panlaman. Ang mali po sa kanya is he is condemning people who are doing the same act na ginagawa po niya. Imagine, you are condemning people na ginagawa mo rin naman. Biruin mo, ay naku, ayan na naman. Biruin mo, ilang oras na lang magpapasalamat na, susumpungin ka ng ay naku. Ano sabi nung kapatid? Badeli, ba't di ka magtalaga? Ilang oras na lang, pasalamat na. Susubo ka pa? Wala rin nagawa. Anong nangyari? Sabi ko, wala rin di ako nagawa. Di pinagbigyan ko. Sabing ganyan nung kapatid. Meron na naman na-reveal. Yung sinasabi ni Eric Quinto na manggagawang palamunin na nasa New Zealand yata ngayon, dating China yon, na ang taong nasa labas ng katwiran magpapahingalay daw sa kapisanan ng mga patay. Ay nako naman. Sino ba yung nasa labas ng katwiran ngayon? Kami ba o kayo? Tandaan mo, Eric Quinto, yung Israel, yung bayang Israel na bayan talaga ng Diyos, itinakwil yun ng Diyos. Bakit? Dahil sa mga kasamaan ng mga nangunguna sa kanila. Ganyan din ang nangyayari ngayon sa inyo. Sa iglesyang pinamumunuan ni Daniel Rason. Meron pang nagtanong sa akin kanina yon. Sabi niya, brother, ano po ba ang real reason ng kamatayan ni Brother Eli Soriano? Sabi ko, panoorin nyo na lang po yung video na revelation ni Mama Mary Myra Rason. Sabi ko, tapos sinend ko sa kanya yung link. Sabi niya, parang ang hirap pong tanggapin na nagawa ni ni Brother Eli. Sabi niya ganyan. Kaya nga ako ayoko sa akin manggaling kasi masakit siyang tanggapin. Sabi ko, hindi pa nga yan. Kung malalaman nyo pa ang lahat ng pinagagagawa ni Brother Eli, ay naku, hindi ba Raymond Nonato, na asawa ni Sis Rina Hakusalem Nonato? Di ba totoo? Alam na ba ng asawa mong si Sis Rina na... Ay nako, hindi ba totoo? Pagyan labong na meron din kayong ginagawang jugjugan ni Brother Eli? Hindi ba totoo? Maning Gomez na ganun din. Isa ka rin sa mga boylet. Madami mga kapatid, madami. Meron nga akong nakausap na pati ang Diyos ayaw niya ng paniwalaan. Sabi ko, grabe ka naman. Bakit mo naman idadamay ang Diyos? Wala namang kinalaman sa nangyari. Ayoko pong mag-expound pa. Baka kung saan makarating.
Kaya nga, hindi man binigyan ng proper wake yung labi ni Brother Eli ng kanyang predecessor na si Daniel Rason. Why? Dahil galit siya, nasusuklam siya. Kaya nga di po ba, pinadelete lahat ng mga videos ni Brother Eli sa mga channels, pages ng iglesia. Bakit? Nahihiya siya, nasusuklam siya, namumuhi siya sa kanyang tiyuhin na naglagay sa kanya at nagkatiwala sa kanya sa kapatiran. Bakit po? Di po ba kayo nagtataka? Sabi ni Brother Erickson Musa, bro, totoo po ba sa AIDS namatay si Brother Eli? Hindi po siya namatay sa AIDS. Namatay po siya sa atake sa puso. Kaya lang, what triggered yung pagka-atake niya? Ayun po yung sikretong malupit na in-expose ni Mama Mary Myra Rason. Sabi ni Brother Joseph Jr. Lubang, uy, junior din pala to. Hinay-hinay lang bro sa mga boylets. Baka mabulalas mo boylet na KNPs. Ay, oo nga. Ay nako, madami. Ngayon, meron ngang post doon sa isang subreddit, yung MCGI Exiters. Sabi niya, reality lang. Hindi naman kasi po pwede na hindi matakel yung issues regarding kay Brother Eli. Again, I'm telling you mga kapatid, I am not pro Brother Eli. And I am not against Brother Eli as well. Tao yun. Meron din siyang pangangailangang panlaman. Ang mali po sa kanya is, he is condemning people who are doing the same act na ginagawa po niya. Imagine, you are condemning people na ginagawa mo rin naman. Biruin mo, ay nako, ayan na naman. Biruin mo, ilang oras na lang magpapasalamat na, susumpungin ka ng ay nako. Ano sabi nung kapatid? Badeli, ba't di ka magtalaga? Ilang oras na lang, pasalamat na. Susubo ka pa? Wala rin nagawa. Anong nangyari? Sabi ko, wala rin di ako nagawa. Di pinagbigyan ko. Sabing ganyan nung kapatid. Meron na naman na-reveal. Every Tuesday po, meron po tayong community prayer sa lahat po ng gustong makipanalangin. Welcome po kayo lahat mga kapatid. Wala pong paksa yun. Kasi andyan naman po yung Bible eh. Sabi ko nga po sa inyo, wala akong intention na magtayo ng grupo, magtayo ng iglesia. Ang intention ko lang is malaman po ng mga kinauukulan yung dapat nilang malaman. Ay, kahapon nga po merong kapatid na nag-message sa akin. Sabi niya, bro, meron po pala tayong previous conversation. Sabi niya ganyan. Tapos nagpakilala siya, oh bro, kilala kita. Sabi kong ganyan. Tapos sabi niya sa akin, sana wag mong i-expose yung pangalan ko. Sabi niya ganyan. Of course naman, sabi ko, I have to protect you. Tapos, Jess, kakwentuhan kami. Sabi niya, bro, 1998 po ako na-baptize. And nalungkot po ako doon sa mga nangyayari ngayon sa iglesia na sinampalatayanan natin at minahal natin. Sabi ko, oo, talagang nakakalungkot and devastating. Sabi kong ganyan. Pero that's life, we have to move on and kailangan nating tanggapin yung realidad ng buhay. May mga tanong siya, paano po tayo ngayon? Sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko, ako naman hanggang ngayon wala naman nagbago. Ganun pa din naman. Nagpipray ako bago matulog. Pagkagising ko, nagpipray. Pagkakain, nagpipray. And pagka gusto ko magpray, nagpipray ako. Sabi kong ganyan. Walang nabago. Ang isang na nabago na very sa akin, sabi ko, is yung nawala yung umaano ng oras ko, sumisikil ng oras ko. Pero mo, lagi kang merong hahabuling prayer meeting. Meron kang hahabulin laging worship service. Kawawa yung lalo na yung mga kapatid sa Hong Kong at Macau. Kasi yun yung binibigay kong example. Alam ko yung hirap nila. Biruin mo, one day lang ang off nila within a week. Tapos, ipapa-makeup ninyo yung prayer meeting, worship service, pagsamba. Meron nga nag-message sa akin, Badong, Sabat ko po ngayon, sabing ganyan.
Kapatid yun sa sa Japan. Sabi niya, Brad Badong, pasalamat ko po dapat last week dahil sabat ko. Sabi nung kapatid. Oh, anong nangyari? Sabi kong ganyan. Hindi po ako pinayagang magpasalamat kasi incomplete daw po yung mga pagdalo ko dahil sa work. Sabi ko, grabe sila. Bro, pwede po ba tayo maligtas kahit walang religion? To, maganda yung tanong ng kapatid. Bro, pwede ba tayong maligtas kahit walang religion? Tanungin po muna natin ang Biblia. Ano ba yung religion na nakasulat sa Biblia? Nasa po yun? Santiago 1:27. Pwede nyo pong basahin sa mga Bible ninyo. Ang dalisay na relihiyon ay ito. Alin yung dalisay na relihiyon? At walang dungis. Sabi ng Biblia, ang dalisay na relihiyon ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao. So, yung palang totoong relihiyon, ang dalisay na relihiyon at walang dungis ay ito. Yung po palang relihiyon na tinutukoy ng Biblia, mga kapatid, charity. Pagkaawang gawa. Ngayon, doon sa tanong ni Brother Erickson Musa, pwede ba tayong maligtas kahit walang religion? Naku brother, hindi tayo pwedeng maligtas kung wala tayong religion. Ano ba yung religion sinasabi ng Biblia? Ito ba yung religion na alam natin? Hindi. Mga kapatid, ang religion na sinasabi ng Biblia, Santiago 1:27, ang dalisay na reliyon at walang dungis ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. So, doon sa tanong mong, pwede ba tayong maligtas kahit wala tayong religion? Hindi po tayo pwedeng maligtas nang wala tayong religion. Ano bang ibig sabihin ng religion? Pagkaawang gawa, charity. Kaya nga di po ba, sa aklat ng Apokalipsis na huling aklat ng Biblia, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Bakit? Ang awa ay lumuluwalhati sa araw ng paghuhukom. Kaya nga sa sulat ni Haring David, kung hindi ako nagkakamali, or si Solomon, sabi ng Biblia, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Tingnan niyo po mga kapatid ang nakasulat po, ang naaawa sa dukha. Naawa ka pa lang, mga kapatid. Kaya sabi ni Brother Eli, mga kapatid, huwag ninyong aalisin sa inyong pagkatao ang pagiging maawain. Bakit? Yun ang magiging pases ninyo sa kaligtasan. Sabi ng Biblia, maliwanag ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Naawa ka pa lang wala ka pang ginawa. Hindi naman sinabi sa Biblia na ang naawa at nagpainom. Wala pang ganun awa pa lang. Ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Kaya nga, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumululhati sa araw ng paghuhukom. Yan, sana nasagot yung tanong mo, kapatid. Sabi ni Brother Joseph Jr. Lubang, Mateo 11:29 hanggang 30, aral ni Kristo, magaan at malambot ang kanyang pamatok, hindi mabigat. Correct. Pinabibigat lang ng mga hinayupak na mga ganid, lalo na yung ganid sa Singapore. Ay naku. Hintayin nyo lang yung action ng Singapore government. Sana mag-trending yung post ni MCGI Society, post-MCGI Society at saka si Rosa regarding sa anomaly na nangyari sa Singapore. Sabi ni si Naktan, opo Brad, malupit, manggagawa dito sa Japan. Sabi ni Brother Brian Carion, pa-shout out yung lokal ko, Kalumpang Marikina at Cubao, Aurora. Matakot kayo sa Diyos, mag-exit na kayo. Bakit kayo maglalakad patuloy sa ang dating daan na siyang nilakaran ng masasamang tao? Yun. Ayan, yung ang dating daan na sinampalatayanan natin, nilalakaran na po ng mga masasamang tao.
Meron kayong mga asawang pareho, principal at saka pianista. Nagkangkangan kayo? Nagkakangkangan kayo? Hindi ba kayo nahihiya sa mga anak ninyo? Ikaw principal, binata na yung dalawang anak mo. Ikaw naman pianista, dalaginding na yung panganay mo. Pareho pang babae yung mga anak mo. Hindi ba kayo nahihiya niyan sa mga pinaggagawa ninyo? Sabi ni Brother Jody, ay sister yata to. Sabi ni Sister Jody Valdez Cruz, nakatiempo rin po sa live bro. Musta po kayong lahat mga kapatid? Miss you all. Going back kay Eric Quinto. Eric Quinto, kaya mo pa bang panindigan yung mga sinasabi mo? O magmamatigas ka na lang? Diyan sa alam mo, ganyan din ako dati. In denial. Ano lang yan? It's a process. Just trust the process at maliliwanagan ka rin. Brother Eric Quinto. Ngayon, kung magmamatigas ka na dyan, buhay mo yan. It is your life, it is your choice. So be it. Ganun lang. And, tandaan mo, Eric Quinto, hindi ninyo pwedeng angkinin ang mga salita ng Diyos sa Biblia. Unang-una, di nga kayo kilala ng mga apostol at saka yung hula na malayong silangan, hindi yun para sa inyo. Bakit? Unang-una, ay nako, ayan na naman, matatakil na naman si Brother Eli. Yung sinasabi ninyong leader ng bayan ng Diyos, hindi siya leader ng bayan ng Diyos. Na lang tayo, na-hypnotize lang tayo. Nakuha lang tayo sa kanyang karisma at galing magsalita. Pero hindi siya, ay nako, hirap, dami mo kailangang i-balance. Pero ganun pa man mga kapatid, yung mga probes na talagang matinding mga probes noon, hindi na sila probes ngayon.